dear beloved, Boss Mike, Cervera. Yari ka ngayon, Sara. President Sara Duterte, Eto, tingnan nyo, mga kababayan, pakinggan nyo to, ha? Vice President Sara Duterte, panay batiko sa gobyerno pero wala namang ginagawa para sa mga apektado ng krisis. O, kita nyo, totoo yan. Yan ang sinasabi ko. Kaysa tong si Sara Duterte nyo, dumalo na lang sa hearing kaysa bumatikos ng bumatikos at wala naman siyang nagagawa at wala namang naitutulong, eh mga kababayan, hindi niya na lang asikasuhin yung kanyang kaso. Di ba? Yolanda Openson, di ba? Eh mga kababayan Yolando Pinson, shoutout sa iyo. Yan, sino pa? Dukha. Eh mga kababayan ko, eto, batikos ng batikos, kaya tuloy, ayan, binabanatan siya ni Atty. Claire Castro. Nasaan na yun? Pasok. Panay batiko sa gobyerno pero wala namang ginagawa para sa mga apektado ng krisis. Ayon po yan sa Malacanang. Naritong nuskog ni Gilbert Perdes. Binuweltahan ng Malacanang si Vice President Sara Duterte makarang sa... Kita nyo, narinig nyo? Narinig nyo? Sabi mga kababayan na bineltahan si Sara Duterte. Grabe naman ito. Uy, bakit ganon? Narinig nyo, mga kababayan, narinig nyo? Wait lang parinig natin, Boss Mike. Parang sinabing ganon bineltahan ng Malacanang si Sara Duterte. Tama ba, mga kababayan nyo narinig ko? Ulitin nga natin, mga kababayan parang Sara Duterte daw Loko rin tong reporter Binuweltahan ng Malacanang si Vice President Sara Duterte makarang... Duterte. Akala ko Duterte Duterte pala. Sabi, bineltahan si Sara Duterte. Muntik nang maging Duterte, mga kababayan. Sige tuloy, bineltahan ng Malacanang. Sabihin na dapat tanungin ang Pangulo kung anong ginagawa nito para tulungan ang mga kababayang apektado ng krisis sa gitnang silangan. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang problema raw kay VP Sara ay itong alam na mga programa, kautusan at mga ginagawa ng gobyerno. Paano malalaman niyang bobo yan si Sara Duterte? Walang alam si Sara Duterte, bobo, tanga, mangmang yan Sabi niya, mga kababayan, ang kailangan daw, mga kababayan, ang solusyon daw sa gera, humanap ng solusyon para mapagbati-bati daw yung mga, matigil daw yung putukan o gera. Utik na yun, tawa ako ng tawa, nag-viral siya. Sinumbatan din ni Castro ang Vice Presidente na anya'y parte ng gobyerno pero walang alam na solusyon sa mga kasalukuyang usapin sa bayan. Ay, wala namang alam talaga Pag tinatanong nga ng media ito kung ano-ano sinasabi, di ba? Nakakahiya. Oo. Sobrang nakakahiya ni Sara Duterte. In-interview yan, mga kababayan. Noong nakaraan, narinig nyo ba yung interview ng hayop na yan? Kung ano-ano yung sinasabi, mga kababayan. Biruin nyo yun? Oo. Ano yung sinasabi niyan? Oo, di ba? Parang tanga lang Oo, di ba? Wag na nating hanapin at luma na. Sige, tuloy. Binigyan din ng Palace official na hindi nakatutulong ang mga paninira sa panahon ng krisis. Wala talagang maitutulong yan, mga kababayan. Kita nyo ang ginagawa nila kay Pangulo. Napakalakas, buhay na buhay pa. Ang ginagawa nila, gagawa nila ng propaganda na may malubhang sakit. Tapos susundan nila na nandoon naman daw sa St. Luke's. Malala, 50-50 na daw. Ngayon, mga kababayan, sino ngayon ang tinatamaan? Pamilyang Duterte. Isang Duterte namatay. Isang Duterte ngayon nakakompine. Kita nyo, nangyayari sa kanila yung mga kababayan, di ba? Yun ang nangyayari sa kanila. Yung kanilang mga ibinibintang kay Pangulong Bongbong Marcos, bumabalik sa kanila. Wag naman sanang mamatay si Kitty. Sana'y makaligtas siya. Malay nyo, pag nakita ko, mga kababayan, sumama. Diba, mga kababayan ko? Malay nyo, sumama.
Tuloy. Ang kailangan daw ayon kay Castro sa ngayon ay magtrabaho ang mga opisyal at magtulungan ng lahat para mapagaan ang pasanin ng taong bayan. Correct. So 13. Yan dapat, mga kababayan. Hindi yung batikos lang ng batikos. Eto pa, Malacanang ang tila pagtawa ni VP Sara. Kita nyo mga kababayan, tinatawanan pa si Pangulong Bongbong Marcos habang binanggit at tinanong kung totoo ba yung may sakit si Pangulo. Mga kababayan, tinatawanan pa ni Sara. Baliw talaga. Baliw talaga mga kababayan ko. Ano ngayon? Ang bilis ng karma. Si Kitty, yung kapatid mo. Na-confine. Kita mo, kakatira nyo kay Pangulong Bongbong. Kundi ba naman kayo kasi mga tanga? Ayaw namin na may napapahamak. Kala nyo masaya kami na na-confine si Kitty? Hindi kami masaya. Dahil hindi naman kami katulad ninyo na pinapanalangin nyo na may masamang mangyari kay Apo Bongbong, kay Presidente. Hindi kami ganon. Kayo lang. Kung po pwede nga lang, gagawin ko yan na. Buti nga sa'yo. Tinarma ka ngayong Kitty. Diba? Pwede ko sabihin yon. Pero hindi pwede. Hindi tayo katulad nila. Pwede kong nagkatulo ka ba? Di ba? Ano yan? Na-overdose ka ba sa kakadroga? Pwede ko naman sabihin yun, di ba? Pero hindi natin gagawin yun. Hindi tayo katulad nila mga kababayan. Di ba? Ito na, pakinggan nyo. Binira ng Malacanang ang tila pagtawa ni VP Sara sa usapin ng kalusugan ni PBBM. Kita Kasabay nyo? niyan, pinahahanap ng palasyo sa publiko si Senador Bato de la Rosa. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Pusin Reyes. nyo na. So makikita natin, tumawa, is that a last laugh mentality Kita or nyo? mockery of misery? Mockery of misery. Ito po si Fiona. Ito po si Sara Duterte. Tignan nyo yung muka. Yan po yung muka na totoo ni Sara Duterte. Yung pong mga pinapalabas nila, filter talaga. Ang totoo, ang pangit-pangit ni Sara. Kita raw sa Yan budget. ang pangit! Pangit! Pangit, pangit, pangit! Leverage ni Vice President Ayan, Sara Duterte. Oh. Ang ibig sabihin nito, Pangit Pangit! Pangit ni Sara! Pangit! Pangit mo, Sara! Kamukha mo yung mga bodyguard mo! Pangit mo! Para kang tomboy na baklang na... Ano ba talaga, Boss Mike? Mukha kang baklang na boksingero! Eto na! Pasok. nang matanong tungkol sa kanyang opinyon sa usapin ng kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. May kasama raw pagtawa. Kita nyo mga kababayan, Tignan nyo mga kababayan, nagtatawa. Bubo kasi talaga. Hindi nakalimutan niya yata na Vice President siya. Kung ako kasi ang Vice President, kahit kaplastikan, gagawin ko. Nalulungkot ako sa mga balitang ganyan. Sana naman ay hindi totoo. Dapat ganun, Kasi kung ako kay Sara Duterte, matalino ako, bobo siya. Kaya tumatawa-tawa. Bobo nga di ba? Di ba? So, ako, ang gagawin ko talaga, ganun. Ako ay nalulungkot. Sana naman ay hindi totoo na ang ating Pangulo ay may malubhang sakit. At kung meron man sana, sana hindi lumala. Bagkus dapat gumaling siya. Di ba? Kailangan pa siya ng mamamayang Pilipino. At alam naman ng mga Pilipino, alam naman ng mamamayan na hindi ko kakayanin yan. Siya lang ang may kaya. Alam naman ng mga tao na bobo ko, di ba? Kung ako si Sara, ganun ang sasabihin ko. Di ba? Hindi. Mga kababayan ko pinagtatawanan pa ang Pangulong Bongbong Marcos para po insultuhin, nang iinsulto pa yung isang bobo at tanga. Kasi nga bobo at tanga. Kaya ano pang aasahan nyo sa kanya? Yun lang ang kaya niya, mang-insulto talaga. Di ba? Lea Patricio, yun.
Yan lang ang kaya ng mga bobo, mang insulto, maniwala kayo. O, tuloy. Ang sagot ng bise, pareho raw walang basihan ang tanong sa bise at sagot naman ito sa media, kaya tinawag na irresponsable ng palasyo ang Kita nyo, walang basihan. Para bang mga kababayan, sabi ko sa inyo, ang usapan ay yung pong manok, abay dinadala kayo sa baka. Di ba malayo? Manok ang usapan, tapos ang sagot baka. Sabing ganyan, no, mga kababayan, no, ano ang mas madali at mas masarap na lutuin ngayon? Ito, manok, masarap to, ha. Masarap yung manok, pero baka yung yung iluto mo. Putik na yan, ganun no, mga kababayan, ang lalayo ng sagot. Ganyan ho si Sara Duterte. Walang logic. Now ni VP Sara. With regards sa health ni PBBM, na medyo, malugha. Walang follow. Good luck. Di ba ang hilig niya ng gumanon, bumibuelo yun mga kababayan. Bumibuelo pa siya ng kung ano yung sasabihin niya kasi nga, blanco lagi utak niya. Oo. Sa kanya. Ayon sa Malacanang, taliwas sa ugali ng Pilipino ang ipinakita ni Duterte dahil hindi raw gawain ng Pinoy ang gawing katatawanan ang sakit ng isang tao. Lalo na kung gawa-gawa lang din naman daw ang peking impormasyon na may malubhang sakit ang Pangulo. Si Sara Duterte may gawa niya Siya yung nagpapakalat niya Siya yung nagsasabi sa mga tagasunod niyang mga bobot tanga Kung hindi ba naman mga bobot tanga yan, sumusunod sa tangat bobo rin tuloy. Patutsada ng palasyo, an idle mind is a devil's playground. Sinagot na rin ng Malacanang ang mga ibinapatong Ang pogi ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang pogi-pogi. paratang na artificial intelligence o AI daw ang mga litrato at video ni PBBM nitong mga nakarang araw. Bunsod ng mga social media post na naospital daw ang Pangulo dahil sa sakit. Yun na nga yung pinapakalat ng kampo ni Sara Duterte. Yun, mga kababayan. Yun! Nasaan na ako, Boss Mike? Pasok. Karang araw, bunsod ng mga social media post na naospital daw ang Pangulo dahil sa sakit. Ang anyay, matitinong mainstream media raw ang may alam ng katotohanan. Kaya umapila ng tulong sa media ang palasyo na tulungan ng gobyernong labanan ang fake news. Yan. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang palasyo sa 31 absences ni Duterte allied Senator Ronald Bato de la Rosa. Alam mo, Kian, alam mong mga bobo yan bobo yung mga yan. Kita mo, clone daw si PBBM na naman. Diyos ko, kung ano yung ginagawa kay Pangulong Lakay, Apo Lakay noon, ganyan nang ginagawa nila ngayon. Anyways, hindi na uubra yan dahil may katulad kong Mike Cervera at marami pang iba ang magtatanggol kay Manong Bongbong natin. Diba? Kung ano po ang nararamdaman niya, dahil karamihan po sa atin, halos lahat tayo ay nagtitipid. Oo. Sa kanya po nyo siguro itanong yan kung inyo po siya mahahanap. Tanging si De La Rosa lang daw ang makakapagkomento sa kanyang attendance sa Senado. Wala mga kababayan itong si Bato. Tingnan nyo, pare-parehas yan. Basta mga kababayan, kaalyado ni Sara Duterte. Wala talagang pakinabang. Tingnan nyo si Bato. Anong pakinabang niyan? Sweldo lang ng sweldo, binoto ninyo. Binoto ninyo sumisweldo na wala namang ginagawa. Hindi pumapasok pero tuloy-tuloy pa rin yung 300,000 mahigit na sweldo niya, hayop na yan. Diba mga kababayan ko, sarap ng buhay, samantalang tayo, abay nahihirapan. Nagtsatsaga tayo mga kababayan sa ulam na tuyo, pritong talong, pritong tinapa. Minsan, noodles na lang ang paghahati-hatian ng pamilya. Bibili ka ng 5 pisong Maggi. 5 pisong Maggi, mga kababayan, ulam ng ng isang pamilya at 5 membro, mga kababayan, yung kasama. Biruin nyo yun? Saan kayo nakakita ng ganun? Anong sustansyang dala-dala nun? Di ba? Pero sila Sara Duterte, sila Baste Duterte, buong pamilya nila, kasama nyo na si Bato, ang kakapal ng mga muka. Di ba? Ang kakapal ng mga muka. Our beloved Boss Mike.
Cervera!